morning po sa ating lahat. Praise the Lord that with His sovereign grace, we can come freely to celebrate His greatness. As the psalmist declares, "For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods." Taken from Psalm 96, verse 4. With a joyful clap of praise, let us raise our praise for God's holy presence. Beloved brethren, while the praise music is being played, may I invite you to be silent for a moment. Let us put ourselves in the presence of our holy God, whom we are going to meet in our worship. Let us offer our highest praise for our awesome God, who in His power and wisdom created all existence. In Psalm 19, verse 1, the psalmist proclaimed, "The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork." Indeed, God's creative work is here for all of us to see, admire, and inspire, to adore and worship. May we always remember and thank God that by His power and grace, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us the kingdom of His Son, that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Brothers and sisters, may we truly grasp the wonderful love of God, which sustains us by His grace. May we honor Him by our obedience to His instructions, and may the Holy Spirit give us power to live a life that is pleasing to the Lord. Let us all stand and sing the opening hymn, "The Church is One Foundation." From every
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. Father God, you do take our breath away with the magnificence of the works of your hands. Thank you for the world that you have amazingly made. We are in awe of your beautiful creation. Heavenly Father, once more we are deeply moved, realizing how much your unchanging love has altered our lives. But human and weak as we are, every time we make some wrong choices, we make you sad. As King David said, "For I recognize your shameful deeds, they haunt me day and night. Against you and you alone have I sinned." Taken from Psalm 51, verse 4. We are deeply sorry, Father, with a contrite heart and broken spirit. We ask for your forgiveness for our weaknesses, our complacency, our procrastinations, even our bad thoughts and words. We all stand in need of your forgiveness. We stand in awe of your beloved Son and Savior Jesus Christ, who was despised and rejected for our sins. Lord Jesus, thank you that by your life, death, and resurrection, we can come with confidence to your presence. Thank you for your forgiveness when we come to you in sorrow over our sins. And we thank you, Father, for the joy of your salvation. As we receive your love and forgiveness, may we also extend it to others in your name. Loving Father, fill our hearts with gratitude and put words in our mouths to acknowledge, appreciate, and honor you for continuously blessing us with the needs of our loved ones. Thank you for the countless ways you showed us your love and care, for showering us with a wonderful mixture of blessings, promises, and sustaining us with your grace and mercy. We pray, Father, that you will always strengthen our faith. You will enable us to completely trust you in all areas of our life, and to always bless and believe in your goodness and love. Gracious Father, in our worship today, create in us grateful hearts that acknowledge the source of our joy, our strength, and the source of every blessing that we have received from us. May you find our heart and spirit acceptable in your sight. Loving Father, as we all pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Brothers and sisters, karawain natin sa ating diwa ang mga katawan sa ating pananampalatayang Kristiyano ukol sa banal na hapunan, araw ng Panginoon mula sa Kapisismong Heaven. Tanong: tinatanggap ba sa banal na hapunan ng Panginoon ang mga taong nagpapakita sa pamamagitan ng kanilang sinasabi at kilos kung sila hindi mananampalataya at hindi mga Diyos? Hindi. Tinatanggap ako walang malagas sa ilang Diyos at masasal sa Iglesia sa hapunan. Kaya ayon sa Pagsusisiso ng kanyang maragalan, tungkulin ng Iglesia Kristiyano na di dapat nagawin ng mga ibang tao. Sa pagpapalitan ng pagkakailangan ng maraming nasususi ng pangalaman hanggang sa pagbago siya sa kanyang pamumuhay. Let's continue worshiping God with songs of praise and worship. A blessed morning po sa ating lahat. Let us lift the name of our Lord and worship Him in spirit and truth this morning.
in his body on the cross, so that he might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. So let us sing this. What beautiful grace is Jesus, my Redeemer. There is no one for heaven bound to give.
dear Pastor Roland P. Nauli. Isa pong mapagpalang araw na rin sa inyo lahat, mga kapatid. Good morning. Again, I'm blessed and happy to again invite each and every one of you today to listen to our message from our sermon series for the last quarter of this year, which is entitled Confronting Conflicts with Courage. For this specific Sunday, we will be focusing on the passage found in Genesis chapter 45, verse 1, up until verse 20. And our message for today will be entitled Confronting Conflicts Stem from Abuse. But before we start, I would just like to invite each and every one of you today to please rise as we read an excerpt from the Word of the Lord that we will study for this morning. We will be starting from verse 11 up until verse 20. It reads, I will provide for you there, because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all of you who belong to you will become destitute. You can see for yourselves, so can my brother Benjamin, that it is really I who am speaking to you. Tell my father about all the honor accorded to me in Egypt and about everything that you have seen. And bring my father down here quickly. Verse 14, then he threw his arms around his brother Benjamin and wept. And Benjamin embraced him weeping. And he kissed all his brothers and wept over them. Afterward, his brothers talked with him. When the news reached Pharaoh's place that Joseph's brothers had come, Pharaoh and all of his officials were appeased. Pharaoh said to Joseph, tell your brothers, do this, load your animals and return to the land of Canaan, and bring your father and your families back to me. I will give you the best of the land of Egypt, and you can enjoy the fat of the land. You are also directed to tell them, do this, take some parts from Egypt for your children and your wives, and get your father and come. Never mind our belongings, because the best of all Egypt will be yours. May the Lord bless the reading of His word. Manatili po kayo nakatayo at samahan po ang manalangin. Let us pray. Dear Heavenly Father, again, we pray for your guidance as we continue to study your promises in your word today. Dalangin po natin panalangin sa amin kung gagawin ang pag-aaral ngayon kasi punawa kami ng inyong banal na Espiritu na siyang nananahan po sa aming mga puso isipan, Panginoon. Upang sa gayon, ang pag-asa namin na kay Kristo Jesus ay patuloy na magninas at liwanag. Upang sa gayon, patuloy po itong masilayan na natin iba nakakilala sa Kanya. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming binulog sa inyo, may masasalamat at may pananampalataya sa pangalan ng Kristo Jesus. Lahat ng Diyos ay magsabi na. Amen. Maraming ang pagkasiguro. When we talk about the word abuse, mapapansin po natin na ito ang word nito is definitely traumatic. Kadalasan ito yung mga bagay na nababanggit recently ngayon ng mga generations gaya po ng mga millennials and mga Gen Zs. But actually, to tell you the truth, abuse, just like any other form of hurt, can come from any shapes and form. And yung trauma po na dinadala po ng abuse, lalo-lalo na po sa kanilang mga biktima, can have a long and lasting effect on them. At sa pagkakataon po nito, mas mapapansin po natin na yung mga abuse na nangyayari po sa mga children, sa mga kabataan, especially during their formative years, mas lifetime usually ang nagiging epekto sa kanila. Kakalungkot nga rin pong isipin na batay po dun sa
recent na ginawang study ng National Baseline on Violence Against Children na kinondak po ng Council for the Welfare of Children and UNICEF. Bagay po sa kanilang pag-aaral, 3 hanggang sa 5 Pilipinong kabataan ang naka-experience na po ng physical at physiological abuse o psychological abuse or violence. At marami po dito, more than half of them happen inside their home. Mga kapwa pa po nilang kapamilya ang gumagawa ng ganitong mga bagay. Kakalungkot pong isipin na dahil po dito, nakokorelate po yung resulta ng abuse sa delinquency ng mga kabataan. Kung mapapansin ninyo, napakarami na pong research studies ang nagawa na meron pong strong correlation ang abuso, lalo na sa early life ng mga kabataan, sa pagiging delinquente nila pagdating ng kanilang adolescent and adult life. Kadalasan po yung kabataan na nineglect ng kanilang mga magulang o have been emotionally and physically abused during their childhood are more likely to miss school, do poorly in their subjects, and they exhibit more behavioral problems than other children who came from normal and loving families. Makikita po natin ito dun sa statistics na ginawa nga po. Next slide please. Yan, makikita niyo po yung black na line po dyan at yung white line. Yung black line po, kung makikita po ninyo, yan po yung mga kabataan na nanggaling po sa isang abusive household. At yung white naman po na bar dyan, mga kabataan po na nanggaling sa isang normal at caring household. Makikita niyo po yung correlation na mas mataas ang percentage ng mga tao to lead towards delinquency. Nandiyan yung pala-absent, nandiyan yung laging nasususpend, at nandiyan yung nagkakaroon ng behavioral problems. At kalabunan, actually, nadadala ho nito nila hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya nga usually, kadalasan po ng mga tao nagkakaroon ng mga criminal offenses ay nagagalang din po sa ganitong sitwasyon. Pero sa ating passage na tututukan po natin ngayon, kung makikita rin po ninyo, si Joseph ay nanggaling din po sa isang very abusive household. Kung makikita rin po ninyo na sa pagkakataon na yun, marami po siyang abuse na natanggap sa kanyang mga nakatatandang kapatid na supposedly dapat pangangalaga sa kanyang kapakanan, pero mas inintindi pa nila yung jealousy na kanilang naramdaman mula sa kanilang kapatid na paboritong anak ng kanilang ama. Kaya nga po dito, makikita natin na bagamat si Joseph ay marami pong napagdaanan ng abuso, at kung tutustusin, kung ipagkukumpara natin sa generation na ito, maraming trauma na dinanas si Joseph. Malamang baka sabihin ng mga current generations ngayon, ng kabataan, hindi nila makaya itong pinagdaanan ni Joseph na abuse from his siblings. Pero dito makikita po natin that hindi po kinayaan ni Joseph na yung kanyang trauma during his childhood mula sa kanyang mga supposedly dapat mga kapatid na mag-iingat sa kanya, naging defining factor ng kanyang buhay. Kung makikita po nga natin dito, naging taliwas ito. Joseph didn't let the traumas define his life and his journey towards his success.
makikita po natin, ganun din sa pagkakataon nito, in this passage, na mas pinili pa nga po na harapin ni Joseph yung mga kapatid niya to put the conflict into closure. Na sana po, hopefully, in this passage, matutunan din po natin. Kasi alam po natin, siguro marami po sa inyo na nakaranas rin ng abuso. Hindi man po natin masasabing kagaya po ng naranasan ni Joseph, pero ang bawat isa po sa atin ay may masasabing pinagdaanan na very traumatic experience na minsan parang hirap pa rin tayong i-resolve. But hopefully, through this passage, God will shine a light for us to help us focus on how we should resolve these conflicts that we have that stem from abuse. Kasi kung tutustusin ka talagang mahirap i-address, ika nga very touchy, feely itong ganitong issue. Marami po sa atin ang mas pipiliin pa kung huwag nang balikan o huwag nang i-resolve sa nataong nakagawa ng masama sa kanila. Pero as Christians, we are encouraged to again face our conflicts and resolve them in an orderly manner. So for this passage, we will focus on how Joseph was able to deal with the conflicts that he had with his brothers. At dito po, makikita natin na una, pinili po niya na makapag-release at ma-disclose sa mga taong involved yung abuse na kanyang naranasan. As seen in Genesis chapter 45, verse 1 to 3. So dito, ni-reveal ni Joseph lahat ng mga bagay na pinagdaanan niya at ang kanyang mga saloobin regarding this matter. Makikita po natin na una po niyang inilabas, was able to release his emotions that was pent up for almost 22 years since his stay in Egypt. Mapapansin po natin as early as verse 1, hindi na nakontrol ni Joseph ang kanyang emosyon nung nakita na niya ang kanyang mga kapatid. To the point na, pinaalis niya lahat ng mga attendants na nandoon sa lugar na yun para hindi siguro makita ng mga tao ito ang kanyang pag-iyak. Maganda rin pong pag-isipan natin na usually kapag umaharap na rin po tayo in resolving these conflicts with people who are involved, maganda po rin sana na magkaroon rin tayo ng wisdom na kapag may mga taong hindi naman talaga involved sa usapan, hindi naman involved sa naging sitwasyon ninyo, o siguro, mainam po na talagang anuhin natin, i-contain lang natin doon sa mga taong involved, doon sa naging biktima at doon sa naging perpetrator ng abuse. Kasi kung tutustusin, may mga tao talaga na magdadala ng emosyon natin or magdadala rin ng sitwasyon na pwede makapagdagdag. Buti sana sa ikagaganda ng usapan ninyo, baka maging malala pa lalo at mahapoy pa sa mas lalong mabigat na sila. Kaya tama na yung wisdom rin yung ginawa dito ni Joseph. Hindi lang siguro sa dahilang ayaw niyang makita na siya ay mahina sa harapan ng kanyang mga lingkod. Pero dito, mas minabuti niya na maging personal ang magiging usapan nilang magkakapatid. Sa panahon natin ngayon, usually, mga ganitong tagpo pinopost na sa social media, di ba? Kaya ang dami mga comments lagi, mga reactions na nakakagatong pa mismo sa mga hindi na ako kagandahan sitwasyon kapag nagko-confront na ako kayo. So, mabuti po sana na limitahan po natin ang ating confrontation, ang ating pong pagsasaayos ng conflict sa mga taong involved na para mas maging maayos ang usapan. Pwede naman po natin sigurong feeling siguro sa ibang tao na hindi nakakaalam ng sitwasyon,
lalo na sa ibang church, pray kayo, lalo na kasi kung mabigat talaga yung pag-uusapan, para lang nalaman. Pero dun sa mismong lugar kung saan kayo mag-uusap, kailan na talaga kung sino lang yung involved ang siya makasama natin. At doon natin makikita rin natin na sa tag-ito talagang minabuti na talaga ni Joseph na ipakita yung tunay ng nararamdaman na emosyon. Mga kapatid, hindi po kahinaan, lalo-lalo na sa mga kalalakihan na narito ngayon, ang umiyak. Huwag po natin bigyan sana ng stigma ang mga kalalakihan kapag nakikita natin yung umiiyak. Kasi kailangan nyo, mga kababaihan, mga kalalakihan, mga emotional beings kami. Hindi lang halata kasi ang pasad namin lagi, pinapakita namin, macho kami. Diba? Pero, mga kapatid, nasasaktan din kami. Lahat rin kami dumarating doon sa punto na nasa sukdulan na rin kami. Kaya sana huwag niyong kakitaan kami na kapag kami umiiyak, kahinaan niyo. Gone are the days na hindi dapat umiiyak ang lalaki lalo na sa matagpong ito. Kasi kailangan rin namin mag-release ng emotion. Kagaya ng pinakita ni Joseph. Ito po ay pagpapakita rin na katotohanan sa kung ano yung nararamdaman natin. Kaya kailangan sa mga pagkakataon ito, kailangan safe ground lagi. Ang mga lugar na kung saan tayo mag-uusap to resolve our conflicts. Kasi emotions will get high. And hopefully, we would have that wisdom also to choose places where we will, when we will see that it will be a safe ground for us to show everything that we feel. Kasi nakakatulong po yun, mga kapatid. Habang hindi mo nilalabas yung emosyon mo, lalo-lalo sa mga ganitong pagkakataon at mapipentat lang, magkakaroon po tayo ng hindi magandang kahihinatnan kapag ganun po ang ating ginagawa. So, kagaya po ni Joseph, we should show and disclose our real emotions with regards to the abuse that we have faced. Second, makikita rin po natin na nung sa pagkakataon na ito, na-expose rin yung guilt ng mga kapatid ni Joseph. As seen in verse 3. Tingnan niyo po dito, no? In verse 3, we can read there that his brothers were not able to answer him because they were dismayed his presence. Dito sa pagkakataon na ito, speechless sila, dumbfounded sila kasi una, na-reveal sa kanila si Joseph. Yung pinakatatago-tago nilang kasalanan. Di ba ano yung naging balita nila dati ng teacher ko sa kanilang ama nung bumalik sila na hindi kasama si Joseph. Di ba? Napatay na yung kanyang anak. Pero dito, nakita nila na buhay pa pala. At sa revelation na ito, na-expose tuloy yung kasalanan na ginawa nila. Well, actually, mga kapatid, yung exposition ko ng guilt, kinakailangan po yan para magkaroon mo talaga ng closure. Kasi habang hindi po na i-expose yung guilt ng nakagawa po ng abuse sa atin when we confront them, wala pong closure na mangyayari, wala pong pag-aayos na mangyayari. So dito, kagandahan ito, pag walang salitang nabanggit ang mga kapatid, kitang-kita naman po sa kanilang reaksyon yung guilt sa kanila. Yung verse 3 nga po, na salita, yung salita po sa verse 3 na ginamit na dismayed po dito, is actually a word in Hebrew which came from the word Baal.
Yung pong salitang ito ay hindi po mahalan, bahal. Galing po sa salitang ito na ibig po sabihin ay natakot, nagimbal. They were terrified and afraid to the point na dumbfounded sila. Para silang na-freeze nung nakita nila, nalaman nga nila na si Joseph, itong kaharap nila, na governor ng Egypt. So doon malaman po, importante po talaga if we want to have closure with those people who have abused us, na ma-expose po natin yung guilt na kanilang ginawa. Next, we can also see the importance of coming to a resolution, specifically when we confront our abuse, as seen in Genesis chapter 45, verse 4 hanggang verse 8. So ano po yung resolution po na nangyari during their confrontation? Makikita po natin na first and foremost, nagkaroon po ng reassurance ng forgiveness. Nakakatuwa kong isipin na bago pa lamang po hinarap ni Joseph ang kanyang mga kapatid, kumilos na po ang Panginoon sa kanya. At hinangad rin po niya siguro na bago niya harapin yung kanyang mga kapatid, na meron na po siyang pusong nakapagpatawad na sa kanyang kasalanan. Siguro dapat ito yung unang-una na hinahilay natin from this passage. Now before we address the conflict that stemmed from our abuse, we need to first pray to have a forgiving heart. Na kung ano man yung mangyayari dun sa paghaharap ninyo in fixing or confronting your conflicts, your abuser, kinakailangan po siguro hilumin na ng Panginoon yung inyong puso. At yung pong nangyari po dito kay Joseph, yung kanyang journey to forgiveness was quite long. It took him 22 years to have that opportunity to show to his brothers that he has already forgiven them. Nakakatuwa kong isipin na bagamat po napakabigat ng naging kasalanan ng kanyang mga kapatid, siguro marami po sa atin kahit na po 22 taon, kulang pa po kung iisipin natin yung bigat na dinanas ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Kung yun po ay dinanas natin sa ating mga kapatid. Kaya po dito, in verse 5, dahil nga po may guilt na po siyang naramdaman ng mga kapatid niya, ni-reassure niya po na sila po ay napatawad na niya. Sabi po nga ni Joseph in verse 5, do not therefore be grieved or angry with yourself because you sold me here. So dito, makikita po natin na in-address ko muna ni Joseph yung pong naramdaman na inisyal ng kanyang mga kapatid. Makita niya siguro, nag-iyakan na, naghagod-gulan na siguro, o kaya nagsisisihan na, o kaya nagagalit na, aburito na. Sabi niya, wag kayo magalit. Pinatawad ko na kayo eh. Malamang, dito na dahil na nagsisisihan na. Sabi na niya yung gano'n. Huwag na rin kayo magalit. Kasi, napatawad ko na kayo, dapat patawarin nyo lang yung masarili ninyo. Pero dito, makikita pa rin natin na in-expose pa rin niya yung dahilan kung bakit naroon si Joseph in the first place. In-expose niya ang kasalanan ng kanyang mga kapatid. Sabi niya gano'n, do not therefore be grieved or angry with yourself because you sold me here. Binenta niyo ako dito pero okay na yun. Pinapatawad ko na kayo, kaya patawarin niyo na rin mga sarili niyo, huwag niyo pagalitan, huwag na kayo magsisihan. So, ganun yung reassurance yun mga kapatid, na
dahil si Joseph, hinanda ng Panginoon magpatawad for almost more than 2 decades, nagawa na rin po niyang mapatawad ng gusto ang kanyang mga kapatid. Nireassure rin po niya na yung kung naging kasalanan nila, bagaman ginawa po nila yun for their ill intentions, makikita naman po natin yung reaffirmation ni Joseph na ang Diyos ang siyang kumilos, kaya po siya napadpad sa Egypt. Binanggit natin po yung dahilan in verse 5, the last part of Genesis chapter 45, na ang Diyos ang tunay na may dahilan kung bakit siya napadpad sa Egypt. Oo, kayo yung naging catalyst, naging daan para ako mapadpad dito, pero ninais at niloob yun na Panginoon. Ika nga, you intended it for evil, but God has intended it for good. Marami po sa atin, kaya po minsan, hindi po tayo nakaka-move on, mabigat pa rin sa atin yung abuse na ating naranasan, dahil sa hindi po natin nakikita na meron rin pong kamay ng Panginoon sa pagpapahintulot ng pangyayari iyon sa ating buhay. Minsan na-neglect rin natin yung mga bagay na tinatamasa natin ngayon, naging daan rin o naging bunga rin nung abuse na naranasan natin. Mahirap pong isipin, mahirap pong i-justify kadalasan na yung pong tinatamasa natin blessing ngayon naggaling din po from our journey to our abuse. Minsan ginagamit po talaga ng Panginoon yung mga ganong sitwasyon natin. So sana po huwag natin kalimutan, gaya po na nangyari sa buhay ni Joseph, na ginagamit kadalasan ng Panginoon yung mga masasamang sitwasyon na pangyayari sa buhay natin para po mapagdaanan natin, matamasa natin kung anumang pagpapala ang tinatamasa natin sa ngayon. Inulit nga po niya ito, maging sa verse 7, yung sinabi po niya, God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save you and your lives by a great deliverance. So, may naging purpose talaga yung pagdurusa na dinanas ni Joseph. Kadalasan, di ba? Madalas kapag nakaranas pa tayo yung mga ganitong klaseng suliranin, napapaisip tayo, Lord, ang purpose nito sa buhay ko, di ba? Mukhang naging layunin mo, bakit mo pinipili sa akin ito? Bakit mo hinayang saktan ako ng tao ito? Bakit mo hinayang danasin ko yung mga pasakit na binigay sa akin ng tao ito? Hindi kasi kaya natin nakikita yung much more greater purpose kung ano yung magiging provision ni Lord para sa atin. So sa pagkakataon na ito, bagaman makikita natin na si Joseph ay naging biktima ng mga masasamang tao, pero ginamit ng Panginoon itong sitwasyon ito para mabigyan ng pagkakataon na sa buhay ni Joseph, malubog ang Diyos. Na mabigyan siya ng kadakilanan. Ngayon din, mga kapatid, pakaisipin po natin na ang kalooban ng Panginoon ay laging nangunguna. At siya laging mangyayari sa ating buhay. Pagkatiwalaan po natin ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, bagamat nakikitaan po natin ito ng hindi kagandahan sa panahon natin ngayon, ay isang bagay na ginagamit ng Panginoon para i-provide sa atin ang nararapat na ibigay para sa atin. Naalala ko
nga po yung bagay na nabanggit ni Charles Spurgeon, as I quote him today, about how practical the theology of free will and predestination. Sabi po niya, how wonderfully those two things meet in practical harmony. The free will of man and the predestination of God. Man acts just as freely and just as guiltily as if there were no predestination whatsoever. And God ordains, arranges, and supervises the rules just as accurately as if there were no free will in the universe. So here he's basically saying that both free will of man, especially those men who have not surrendered their will to God, and the predestination of God, both works for the good of those who love Him. Sa pagkakataon ito mga kapatid, anong bagay na nangyayari sa ating buhay, masama man mabuti, ay itinakda ng Panginoon para sa ating kabutihan. Again, pinaalala ulit, as he affirms again to his brothers and sisters in verse 8, that it was not them who sent him there, but it was God. Dito talagang na-realize ni Joseph for his 22 years of staying in Egypt. Bittersweet ang kanyang naging stay there. But all that time, he realized na si Lord ang siyang nag-rule sa kanyang buhay. Hindi mga mabubuting tao, hindi mga masasamang tao, hindi yung kanilang mga sitwasyon na dinanas, o maging yung kabayaran niya. Naniniwala siya na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. At dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat, ang lahat ng bagay ay kumikilos para sa kanyang kabutihan. That is how he was able to reaffirm the providence of God in his life. And lastly, we can see that if we push and commit on confronting our conflicts that stem from abuse, we are promised of restoration. We will have restoration if we are committed in confronting our conflicts that stem from our abuse. The first restoration that we will experience is the restoration of broken relationships, as seen in Genesis chapter 45, verse 9 to 15. Dito po mga kapatid, makikita po natin na dahil po sa pagpupursige ni Joseph na makakayos sa kanyang mga kapatid, hindi lang po naayos yung relasyon niya sa kanyang kapatid, naayos rin po, muling na nagbalik yung inaasang niyang relasyon niya sa kanyang ama. Kasi kung tutustusin, makikita po natin as early as verse 9, ang talagang intention ni Joseph, aside from fixing his broken relationship with his brothers, was wronging, and to be reunited with his brother Benjamin. Ang hinahangad niya po ay makita muli, magkaroon ng reunion sila muli ng kanyang ama na si Jacob. He longed for Jacob for 22 years. Namulita siya sa kanyang ama. Kaya nga, di ba yung unang binanggit sa chapter 45, ang unang hinahanap niya talaga ay yung kanilang ama. Kung totoo nga bang siya ay buhay. At dito, hiniling niya sa kanyang mga kapatid na sa kanilang pagbalik, ay dalhin ang kanilang ama
At doon nanirahan, kasama niya. Yun, no? Sa haba ng panahon na nagkawalay sila. Siguro, gusto na ni Joseph na makapiling na makausap niya muli ang kanyang ama. To the point na naghanda na siya ng isang region sa Egypt para tirhan nila malapit sa kanyang lugar. At yung lugar na yun, sabi niya, yung lugar na Goshen. Makikita natin, ito yung lugar na kung saan naging community ng mga Israelites sa Egypt. Doon sila dumami. At doon sinabi nila, doon kayo manihirahan. Kayo ng mga anak ninyo at ng inyong mga apo. Maging ang inyong mga livestock. Doon natin ilalagay lahat ng pangkabuhayan ninyo. So again, in verse 13, excited siya na ipaalam sa kanyang ama lahat ng nangyari sa kanya to the point na sinabihan na niya yung kanyang mga kapatid na kapag sinundo niyo si tatay, sabihin niyo lang mga pinagkato ako dito kung ano na ako ngayon. Big shot na ako dito sa Egypt para naman maging proud siya sa akin. Gusto niyo ipagmalaki ang lahat ng maging accomplishment niya sa kanyang ama. Kahit na naman dinanas niya ang kalupitan mula sa kanyang mga kapatid na tao sa Egypto, was able to thrive and strive. All because he was obedient and he trusted God in the process. In verse 15, he also bid them farewell. Niyaan mo niya na makipag-usap pa bago umalis at umisa ng kanyang mga kapatid. So dito makikita po natin, nagkakaayos sila ng gusto. Taliwas at taliwas po, no? Doon sa naging storya natin last week, na si Jacob hindi po napili, hindi niya po pinili na makipag-reconcile sa kanyang kapatid na si Esau. Dito ang haba ng naging usapan nila. Hindi hinayaan ni Joseph na masayang yung oras kasama ng kanyang mga kapatid. Iwain mo siguro, ang dami nilang mga pinag-usapan. Kasi sa loob ng 22 taon, ang daming na-miss out ni Joseph. At ang kagandahan po ng naging kanilang reunion, makikita po natin na nagkaroon ng restoration ng mga bagay na nawala. As seen in Genesis chapter 45, verse 16 to 20. Kasi tandaan po natin na yung intention po ng mga kapatid ni Joseph, kaya po sila pumunta sa Egypt, dahil po makaranas na po sila ng 2 taon na at gutom. Marami na po siguro sa mga pinangangalagahang hayop ng kawan ni Joseph, ay ng kawan ni Jacob at ng kanyang mga anak, ang nakamatay na. Dahil doon, siguro maraming pagkakataon rin na nabawasan ang kanilang kayamanan. Pero dahil po sa restoration na naganap, mga kapatid, ng kanilang relationship, lahat rin po ng mga resources nila na nawala. Dahil na rin po sa sila. Tandaan po natin, hindi magkakaroon din siguro ng pagkakataon na magkaroon ng tagutom kung hindi rin po nangyari yung pagbibenta at papasakit ng mga kapatid ni Joseph kay Joseph mismo. Kaya kung tutustusin, mga kapatid, lahat po nang nawala
sa pamilyang ito ay muling ibinalik ni Joseph. Makikita po ninyo na nung nalaman ng Pharaoh yung kalagayan ni Joseph nang makabumisita pala sa kanya, kaharap pala niya yung mga kapatid niya mula sa Canaan, agad na sinabi ni Pharaoh, bilang pagtanang ng utang na loob sa ginawang pagliligtas ni Joseph sa bayan ng Egypto, nabahaginan ng kayamanan ang kanyang mga kapatid at ang kanyang buong pamilya. In verse 17, inutos ang Pharaoh na kalagahan ang lahat ng mga hayop na dala-dala ng mga kapatid ni Joseph, ng trigo, ng tinapay, na pwede po nilang iuwi at kanin papunta at pabalik. Ganun rin. Hindi lang po pagkain ang ibigay sa kanila. Pinagkalooban rin po sila ng mga carts, mode of transportation, para masakyan daw po ng kanilang mga anak, ng kanilang mga asawa. At para na rin po, masakyan rin ang ama ni Joseph. Nakita niyo po yung pinakawaling bilin ng Pharaoh sa kanila. Lahat ng mga daladalahin ngayon, iwan nyo na lang pagkat ibibigay namin ang pinaka-best na pwede ibigay sa inyo ng Egypt. Tutustusin mga kapatid. Lahat ng mga bagay na nawala dahil doon sa kaguto, na naging bunga rin ng maling trato ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, muling ibinalik ng Panginoon. Lahat ng nawala, ipinagkaloob niya ulit sa kanila. Hindi pa po natapos doon. Even in verse 21, nagbigay pa po ng mga additional na provision si Joseph sa kanyang mga kapatid. Binigay niya bagong damit ng kanyang kapatid na si Benjamin at binigyan ng 300 shekel. So bawat kapatid niya may bagong damit, pero si Benjamin meron 5 set ng damit. Pinagkalooban din sila ng 10 asno, donkeys. Lahat ng mga bagay na magaganda mula sa bayan ng Egypto ay kanilang pinagkaloob. 10 asnong lalaki at 10 asnong babae. Lahat may bitbit. At dito makikita rin po natin na yung huling habilin dito ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sabi niya, see that you do not become troubled along the way. Yung pagkakasabi po niya yung ganun mga kapatid, paalala po sa kanyang mga kapatid na, alam ko baka nahihiya lang kayong mag-away-away sa harapan ko eh. Pero baka magsisihan na naman kayo habang kayo yung nasa daan pa pauwi, sinasabi ko sa inyo, tinatawag ko na kayo. Wala na kayong dapat pang sisihin. Kasi nilinaw ko naman, ninais ng Panginoon. Ginawa nito para sa kabutihan natin lahat. Yun naman kasi kadalasan nalaga na naman nakabigatan ng taong nakagawa ng pang-aabuso sa atin. Kala natin matitibay yung loob nila, hindi sila kapitado. Pero pinakain din sila sa loob ng kanilang mga damdamin ng puso. The guilt is unforgiving, mga kapatid. Ang konsensya hindi nakakakilala ng kapatawaran. Kaya minsan, madalas, dapat natin sabihan ng mga taong napatawad na natin. Paalalahanan lagi natin sila na napatawad na natin sila. Para ibig sabihin naman ang kabigatan na meron sila sa buhay. Dala na lang yung ating naranas mula sa kanila.
So to summarize our message for today, again, when we confront our abuse, try to remember that we should show a release from our abusers. Una, huwag kayong matakot ipakita sa kanila yung pinagkatago-tago ninyong emosyon. It's not a weakness to show and disclose your emotions to those people who have hurt you. It will give you more freedom if you do so. And also, if they are not able, show them the guilt. Expose the guilt. Mas maganda nga sa inyo magagaling. Para at least alam nila. Kasi minsan baka hindi nila alam na yung kanilang ginawa, pinakasakit na sa inyong damdamin. Has already scarred you emotionally. Let them know of their guilt. It is also one of the things that we should do in order for us to have a resolution to our abuse. And in order for us to have resolution, kailangan po, we need to reassure these people kahit na hindi ko nila tanggapin na sila yung pinatawag nila. Again, usually, parang nagsasabi ko, parang bigat sa doon. Hindi pa nga nila tinatanggap yung kanilang pagkakasala natin. Patatawanan ko na. Oo naman, mga kapatid. Kasi hindi mo naman din ginagawa yung pagpapatawad para sa kanila. Yung pagpapatawad usually is more for you. Para sa iyo eh. Hindi na rin para sa kanila. Kasi mga kapatid, ang hirap minsan, ang daming values sa puso mo na hindi mo ma-register yung sila magkatawad. So gamitin mo itong pagkakataon nito bago mo sila harapin, panalangin mo na sa Panginoon. Natulungan ka na nilang patawarin sila. Ganyan din, isa rin sa mga makakadagdag ng pagkakataon sa'yo para maging madali ang pagpapatawad, yung ma-reaffirm mo, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili mo, na Diyos ang siyang may takda ng mga bagay nito para sa ikabubuti ng lahat. Ganyan din, kapag sinagawa po natin ito mga kapatid, may kalaking pong pagpapala ang commitment natin to confront our abusers. First, may ma-restore po na relationship. Kahit na siguro ayaw natin makita, usually kapag galit tayo, meron tayong kinikip-kip na sama ng loob. Alam niyo kapag nagkapatawaran tayo, doon yun lang ma-realize eh. Na-miss ko pala yung tao. Doon yun na-realize, sayang pala. Haba ng panahon na hindi kita pinansin. Haba ng panahon na hindi tayo nag-usap dahil sa sama ng loob ko sa iyo. Dahil sa kong galit sa iyo. Magpapasalamat ka naman na ginawa ko yun kasi na-restore. Yung nasira niyo yung relationship. Doon yung ma-realize na sayang pala sana ginawa ko ng mas makakapag. Aside from that,
anything that was lost during that time, hindi naman kinakailangan physical blessings yan. But anything that was lost, that you should have enjoyed during that time, na kayo nagkagalit, marirestore ng Panginoon. The happiness, the joy, the fellowship, marirestore lahat siya. The time that was lost, all will be restored. So as we conclude our message for today, my brothers and sisters, nakakatuwa pong isipin na yung pong pagkakaroon ng reconciliation between Joseph and his brothers was only made possible dun sa pinagdaanan pong hirap at victory ni Joseph. Di ba? Yung reconciliation na nangyari sa kanilang mga kapatid ay nangyari lamang dahil po sa naging journey ni Joseph. From being a slave to being misjudged, from receiving injustice to the point that he was able to rise in power. Lahat po yun naging daan para muling maayos ang relationship niya sa kanyang mga kapatid. So yung suffering at yung triumph na nangyari sa buhay ni Joseph was able to show that reconciliation is indeed possible. Nakakatuwa rin isipin as we reflect on the life of Joseph. Hindi po malalayo yung pinagdaanan din ng ating Panginoong Kristo. That through His suffering and through His triumph on the cross, He was able to reconcile us to God. Kaya po mga kapatid, I encourage you, if you were able to survive from a traumatic and abusive situation, and you are given by God that desire to resolve that conflict to those people who have abused you, who have wronged you, do so. Because if you do, you are living out the gospel message. That through the suffering of our Lord Jesus Christ and through His triumph on the cross, He was able to reconcile God and man. Just as Joseph, through his suffering and his triumph in power in Egypt, he was able to use that to reconcile with his brothers. Live the gospel message. And confront your conflicts with those who wrong you and show them the power of the gospel. Those who wrong you will receive forgiveness and mercy, just as you have received mercy and forgiveness from our Lord Jesus Christ. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you today for the message that we have heard, that though conflicts that stem from abuse is such a very touchy subject, you have given us, through your word, the encouragement that in the life of Joseph,
where your grace has worked in him and through him. We are also given an example to pursue resolution from our conflicts to those people who have hurt us. So we pray, Heavenly Father, today, that just as Christ committed to reconcile us with you, help us also, Lord God, to reconcile us to those people who have hurt us. Give us the strength, the grace, the mercy that we have received from Christ, so that we will also be able to show that to those people who have wronged us, so that during this time we can receive not just restitution from those who have wronged us, but also will be able to be blessings, be a channel of blessings for them. Both our lives will be able to receive the blessings that will highlight your glory. All of this, Heavenly Father, we ask of you in prayer. In Christ's name, amen. Shall we always perform our response? Just like Joseph realized dun sa passage niya na may we seek God, the one who reigns and controls these situations with these situations po na hinaharap or kaharap. And
kindness, bring our tithes and offerings, puts our love for God for our worldly wealth, and shows that our heart is always with Him. May I read for you an offertory exhortation taken from 2 Corinthians chapter 9, verse 11. It says, "You will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion. Through us, your generosity will result in a thanksgiving to God." Mga kapatid, ngayon po ay Mission Sunday, so ang ating deaconesses po ay ikukulit ng pangalawang beses para pagkain po ang ating Mission Sunday. Tinatawag ko po ang mga beses. Almighty God and Father, everything in the heavens and on earth are yours, and everything that we have comes from you. Thank you, Father, for blessing us faithfully with more than we can imagine. Help us, Lord, when we are living to be faithful to and kind and good. As we continue to lift up our sacrifice of praise, we humbly bring our tithes and offerings to your storehouse, fruit of our human hands, but lovingly and cheerfully set aside so that other unbelievers may be brought to you. Help us, O Lord, to trust your abundant love and generosity, and to live with full confidence in your faithful provision, that we can give freely, generously, and willingly. We pray with grateful hearts in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Shall we all stand for our gospel? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Can we all take your seats? Sa lahat po ito, tayo ay makakarinig ng isang report mula sa Mission Ministry. Tinatawagan ko po sa harapan sa Sister Deacon Evelyn Davis. Good morning, everyone. Bilang Mission Month, October is a Mission Month. Ito po yung third Sunday na ginagawa natin ng third collection. Ang Mission Month, playlist na kinukulit every third Sunday is ginagamit po natin sa mission activity
way din ito na magawa natin to expand our, parang ipag-share natin yung gospel to the urban areas sa mga lugar na hindi pa na-reach ng lugar. Hindi lang po tayo nagsusupport ng international or mga iba-ibang mga missionaries, katulad nung sinusuportahan natin na matagal na si Chima Casbang, na actually nasa Mindanao siya ngayon. Dati, matagal na, nung ano pa, nasa Cambodia pa siya, ngayon nasa Davao na siya sa urban, sa mga lugar na din na hindi pa nare-reach ng gospel. Ang ginagawa nila ni Chima Casbang is tinatranslate nila yung Bible, yung dialect ng nandoon. So, part din po ng unawaan ng mga nandoon kung ano po yung gospel na sinishare nila. Kaya tinatranslate nila na yung dialect na kailangan nila. Dito sa atin, sa lokal, meron kaming ginagawa. Actually, ito po yung side na to, nag-mix kasi yan ano. Pero yung nasa dyan si Jerlyn, yung kapatid natin na Baros, sila po yung nag-open ng kanilang house para po sa Bible study ng Valenzuela. Ito po yung ginagawa namin every Saturday. Ginagawa namin ng every Saturday ng hapon. Tapos, ito po yung sa side na to is sa Citrus, din po sa relatives po ng kapatid din natin ng mga Pinero, kay Angie. Ginagawa namin dyan nagpalit-palit kasi na ng date, pero ngayon, present Thursday na po kami morning. Sa area na yun, ang dalawang area na yun, yung nag-share ng gospel is po si ating Elder Fred Party, kasama po yung wife niya. At the same time kami din po sa mission at collab with evangelism. Yun po yung ginagawa natin sa local mission. I-remind ko lang din kasi last October, ginawa natin itong yung BOM or yung Voice of the Martyr. Yung i-expose din nila po yung sa atin kung ano po siya. Actually, last year pa ito pinopromote sa atin. Ito po yung mga, ano nila, yung mga pamphlets nila sinasabi na Voice of the Martyr. Meron po silang nire-request sa atin bilang partners. Actually, hindi naman natin tumarating, di ba? Yung mga lugar na ito, hindi tumarating na physical body natin. What's they required us is to pray for them and support them financially. So, ito po yung part, prayer po. Pray for them, mga workers, at ganoon din po, financially support. Mga area dito, na-request nila na sa atin individually, na we choose places o mga countries kung saan po nakadanas ng persecution. Mga Christian churches at the same time, mga Christian believer. Ito po yung part natin bilang church. Kasi nga yung sinasabi, we are partners. So, the same time, mayroon pa din po yung Voice of the Martyr at saka Open Doors. Sa atin din naman, mayroon din tayo ginagawa na kapartner din natin na church, part ng UPBS. Yung na-translate din sila ngayon, actually, nasa Visayas part sila ng Visayas. Nag-expand din sila doon ng gospel, ng translation din ng dialect ng mga Bisaya o part doon na para po maintindihan ng mga tao doon about gospel. Yung sharing ng gospel is maunawaan nila. Yun lang po, at the same time, salamat sa patuloy ko po pag-support and pray. Thank you.
Ayan, so maraming salamat po. So, patuloy po natin ipag-pray ang mga gawain ng Panginoon sa mission ministry. Ngayon po, lumabas po tayo sa ating greetings and church announcements. So, our greetings po to our visitors and guests and to all our online worshipers. So, meron po tayo isang guest, tinawag ko po yung pangalan niyo, kumain po kayo. Si Divina A. Campo. Welcome po at we look forward na makasama ko kayo sa mga future na worship services. Ayun po, para po sa ating birthday celebrators from October 20 to November 2. October 19 po si Gerald Aliantino. Hindi pa natatay po. Okay po, next po sa October 26 si Shekinah Dizon. Wala pong celebrate ng wedding anniversaries for this week. So ngayon po sa ating church announcements naman po. Reformation Praise and Worship Team. May record. Reformation Praise and Worship Team practice 3 p.m. today dito po sa CCA Worship Hall. So mamaya po na 3 p.m. At next din po, Reformation Choir practice 3 p.m. din po pero dito po sa likod, sa Sunday School area. Ayun po, sama-sama po na tayo manalangin para sa ating classes Reformation Day, yung preparation, participants, logistics, and of course yung celebration itself. So, isama po natin sa prayers. Ayan po ang ating Reformation Day details. So, ito po ay gagawin sa Building Function Hall sa Maynila Politan. Ito po, malapit na po sa atin. So, ito po ay mangyayari next Sunday, October 27, 9 a.m. to 3 p.m. Join us in our prayer meeting every Wednesday, 10 p.m. po dito po sa Sunday School Room, and you may send your prayer request po kay Deacon Lea Quinones. Karagdagan po announcement from the Evangelist Ministry, kung meron daw sa interested in holding Bible study in their homes, you are encouraged to contact Elder Ed for details. Kaway po kayo, Elder. Kaway po kayo para makita po kung sino yung kaway. Yung pogi po nasa harap. Kaway po sa mga pogi na si Pastor po. And kung wala na po, tinatawag po po si Pastor po kayo para closing prayer. Ay po'y manalangin. Manalangin, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na binigyan niyo po ang laya na kayo po ay aming papurihan sa aming maraming salamat kayo, Panginoon, sa itong salita na nagpapalakas ng aming pananampalataya para lalo po rin kaming Panginoon na mabigyan ng pagnanais na may ilathala, Panginoon, sa aming mga buhay, ang iyong kaputihan at ang Ebanghelyo, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Madaling naman, pinapanalangin din namin ang aming mga kabatiran at diliwan ng kanilang kaarawan ng linggo ito. Hindi po silang pagpalain. Pagpalain po, Panginoon, sa kapatid na Gerald Aliandino, si kapatid na Shekinah Dizon, at dalangin namin, Panginoon, na sa kanilang pagdiriwang ng kaarawan nila, dalangin ko, Panginoon, na pagkalooban niyo po sila ng iba yung pagpapala, pagkalooban niyo rin po, Panginoon, na maibigay niyo po, Panginoon, ang kahilingan ng kanilang mga puso at manalig, Panginoon, ng kanilang mga isipan, Panginoon, na nakapaloob sa mga mabuting kalooban. Gawin, dagdagan niyo rin, Panginoon, ng mga panahon ng kanilang mga buhay, gagagdag po nila, Panginoon, sa mga araw na gagamitin nila para sa paglilingkod sa inyo at sa kalaladan ng inyong Ebanghelyo dito sa mundo ito. Panginoon, tinataas din po namin ang mga gawain din po namin na gagawin matapos po ang pananampahan ito, yung pong mga practices na gagawin po ng Reformation Praise and Worship Team, ganyan din po ang Reformation Choir Practice, Panginoon, na gagawin din po mamaya. Kasapatan niyo po, Panginoon, na mamigawang ito, Panginoon, para mas lalo pa po nilang mapaghusay ang mga talentong ipinagkaroon niyo sa kanila para sa kanilang gagawin ang paglilingkod sa inyo sa paglilingkod ng information naway
maging mabangong samyo ang magiging alay po nila sa inyo sa kalulunod ninyo sa Reformation Day. Ang lahat ng ito po, Diyos, ay namin po ibulog sa inyo. May masasalamat at may pananampalataya sa Panginoon ni Kristo Jesus ang Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Brothers and sisters in Christ, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His everlasting